Sorry. Ayan, good morning po sa bawat isa. Inaanyayahan ko na po ang lahat ng mga narito. Ayan, kasama natin. Let us gather dito na po sa ating worship hall. Para makapag-start na po tayo sa ating worship and prayer. Ayan. So before we sing praises and worship to the Lord, let's read from 1 Peter chapter 5 verse 7. Ayan, naka-flash din sa ating screen. Sabi dito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen. So, naisip ko tonight, this morning, ayan, this morning, let us allow the Spirit of God to move. Amen. In the midst of us, to move our hearts, to touch our hearts, purify our hearts, cleanse our hearts sa buong isang linggong nagdaan na hanggang sa araw na ito is nananatiling faithful si Lord sa atin. Kahit gaano tayo naging makasalanan sa harap niya, kahit gaano tayo nagkulang sa Panginoon, amen, He still wants the best for us. Kaya sa oras na to, sabay-sabay nating awitan ang Panginoon. Ayan, express nyo lang yung mga sarili nyo in worship dahil ito yung ito yung paraan kung paano tayo makakapagbalik ng papuri sa Panginoon. Amen. Kaya sa oras na to, surrender natin yung ating mga puso, yung ating buhay sa Panginoon na siya yung manguna, siya yung maghari sa ating mga puso sa oras na to. Amen. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, move in the midst of us right now. Yes, Jesus. For here is where we will lay it down at your feet, Lord. In Jesus' name. Gawin natin itong panalangin sa oras na ito. At hayaan natin na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos, ang siyang humipo sa ating mga puso para maranasan ang presensya ng ating Diyos. Hallelujah, Jesus. For here's where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Gawin mo itong panalangin, kapatid, sa oras na to. Here is where I lay it down, every burden. Come on, church. Cast all your anxieties on Him because He cares for you. He cares for us. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. Oh, this is our surrender, Lord. Sing, here is where. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Oh, touch our hearts, Lord. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Once again, sing, here is where. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Yes, Jesus, we surrender our hearts to you. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is, sing, here is where. Here is
where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Oh, here's where I surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to. For here is where, church, this is the right time for you to surrender your heart to God. Hallelujah. To surrender those burdens, those crowns, those lies, and those doubts. Hallelujah, Jesus. Oh, we surrender our hearts to you. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Come on, church, keep declaring. Keep surrendering. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, move in this place. Oh, this is our surrender, Lord. Sing, here is where. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to. Oh Lord, do whatever you want. Do whatever you want, Lord. For you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to. Sing, shake off. Shake off the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better, Lord. Shake off the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake off. Shake off the ground of all my traditions. Come on, church, get the
to do whatever you want to do whatever you want to. Jesus, do whatever you want, do whatever you want. Oh, have your way. Oh, have your way. Oh, have your way. Jesus, sing release. Release the fullness of your spirit. Come on, church. Sing with all your hearts. Sing for the Lord. Sing for the King of Kings. Yes, Jesus. Release the fullness of your spirit. Release the fullness of your presence, God. We believe that you can do great things. You can do miracles, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, come down. Sing release. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Come on, church, sing louder for the Lord. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Come on, church, keep singing. Release the fullness of your spirit. We believe that you are here. We believe that your spirit is here with us, Lord. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory. Come on, church. Oh, Jesus. Oh,
Shekinah glory come, Shekinah glory come, release the fullness of your spirit. Shekinah glory come, Shekinah glory come, release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Oh, sing, shake up the ground of all my tradition. Come on, church, keep declaring this. Keep declaring. Oh, His way is better. Oh, Jesus. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Come on, church, sing louder. Hallelujah. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Oh, say shake up. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Oh, shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up. Shake up the ground. Come on, church, itodo mo na para sa Panginoon. Oh. Come on, church. Hallelujah. Sing, shake up. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. For the last time, let's sing, shake up. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls. Magpabasag ka na sa Panginoon. Your way is better, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to, for the last time, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to. Yes, Jesus. Oh, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you for releasing the fullness of your Spirit in us right now. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat laban ng buhay namin, nariyan ka, nakaantabay, nariyan ka para sumuporta, Panginoon. Maraming salamat sa iyong presensya, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, that we may be able to experience the fullness of joy, the fullness of love, the fullness of
Lord God, even the fullness of life that you have been given to us, Lord. The fullness of the salvation, Lord God, na ipinaranas mo sa buhay ng bawat isa the moment we receive you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kaya sa oras na ito, shake up the grounds of our hearts. Yung mabatong puso namin, Panginoon, alam namin na Ikaw yung may kaya dumurog nito, Lord God. Ikaw yung may kaya magpalambot ng aming mga puso kung gaano man ito katigas, Panginoon. Alam namin na kaya mong gumawa ng milagro. Kaya sa anumang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon, Lord, we surrender. This is our surrender to you, Father. That as we worship you, as we release, Lord God, yung mga worries, yung anxieties na meron kami, yung worries, Lord God, na gumugulo sa isip namin, alam namin, Panginoon, na papalitan mo ito ng katagumpayan sa pangalan mo. Hallelujah, Jesus. Continue to touch our hearts. Continue to guide us, Lord. Continue to teach us what you want us to do. Do whatever you want, Lord. For you are in control of everything. Lord, Ikaw yung may control ng buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, na matutunan namin ipakontrol sa'yo yung buhay namin. Na sa mundong ito, Lord, hindi kami mabubuhay nang wala ka. Hindi kami mabubuhay, Panginoon, kung kulang kami. Kaya sa oras na ito, Lord, punuin mo yung aming mga puso ng iyong pagmamahal, ng kapatawaran, Panginoon, ng kalakasan na nanggagaling lamang sa iyo. For we believe, Lord God, that there is power in your name, that there is healing in your name, Lord, that there is miracle in your name. Hallelujah, Jesus. Continue to open our hearts, our spiritual eyes, Lord God, to see the fullness of your glory. The fullness of your power, Lord God. Kung gaano ka naging makapangyarihan sa bawat sitwasyon, Lord, ng bawat isa, na hanggang sa araw na ito, nananatili kaming nakatayo, nananatili kaming lumalaban para sa iyo, Panginoon. Alam namin, nakasama ka namin sa bawat oras, na kailanman hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, allow us once again, Lord, to experience the fullness of joy. Lord, kung inagaw man yun ng kaaway sa amin, yung kagalakan, yung kasiyahan, Panginoon, allow us once again, Lord God, to experience the fullness of joy, the fullness of love, the fullness of peace, Lord God, the faithfulness you have for us, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name. Maraming salamat, Panginoon, na hanggang sa oras na ito, nananatili kang tapat, nananatiling tapat ang iyong mga salita, nananatiling tapat ang iyong mga pangako, Panginoon, para sa iyong mga anak. Kaya sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Ikaw lamang ang maghari, Ikaw lamang ang maparangalan, Panginoon, Ikaw lamang ang maluwalhati, Ikaw lamang ang madakila, Ikaw lamang ang mapapurihan, mapasalamatan, magpakailanman, Panginoon, for yours is the kingdom. Yours is the glory and yours is the power alone, Jesus. We submit to your will right now, Lord. Have your way and let your will be done in us. Thank you for your presence, Lord God. Thank you for your Holy Spirit, Lord. Maraming salamat. And we receive, Lord, the breakthrough 100-fold, Lord God. Alam namin, Panginoon, hindi pa dito natatapos ang lahat. Kaya maraming salamat.
pagpapatuloy, Panginoon. Ang kalakasan na natatanggap namin sa iyo, ang biyaya, Panginoon. The fullness of grace and mercy coming from you, Father. Yung kapatawaran, Lord God, ng aming mga kasalanan. Na sa mga latay mo, Lord God, kami iyong pinagaling na. Hallelujah, Jesus. Oh, we receive the victory right now in Jesus' name. Muli, Panginoon, ikaw ang maitaas, mapapurihan, mapasalamatan sa kabuuan ng gawaing ito. Lord, open our hearts once again to receive your word. To receive, Lord God, kung ano yung nais mo para sa amin through your word, Father. Allow us, Lord God, to hear your voice through your word, Lord God, sa iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito, Panginoon. Ikaw lamang siyang maparangalan sa buhay niya, Lord God. Hallelujah, Jesus. We give you praise, we give you honor, we give you all the glory, all the highest praises, all the adoration. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. To God be all the glory. Praise God. Hallelujah. Good morning po sa ating Panginoon at sa bawat isa sa atin. Ang lahat po ba'y nakaranas ng Holy Spirit this morning? Amen po, amen. Lakas po, no? Praise God. Praise God. Sige po, settle down na po tayo bago po tayo mag-umpisa. Okay na po, nak? Praise God. Sige po, manalangin po muna tayo muli sa umagang ito bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Panginoon na ating pag-usapan sa napagandang umagang ito. Hallelujah. Jesus, pinupuri ka namin, tinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat. Dahil ikaw ay mabuti sa bawat minuto, bawat segundo, bawat oras ng aming mga buhay. Lord, ano man ang iyong nakikitang karumihan sa aming mga puso't isipan sa napakagandang umagang ito, O God. Pakalinisin niyo nga po ito ng inyong banal na dugo, O God, upang ang inyong mensahe, Panginoon, ay patuloy po namin ito may isa pamuhay, Panginoon. Madinig po namin ito ng maayos at malinaw, Panginoon. Upang ito po, Panginoon, ay aming maisapamuhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, Lord, sa inyong lingkod na gagamitin sa napakagandang umagang ito, O God. Holy Spirit, pangunahan niyo nga po siya. Itago sa inyong likuran at langisan ang kanyang mga labi upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na makita at marinig sa kanyang buhay, O God. Lord, have your way in me, O God. Lead me, O God, in this morning, O God. We honor you, O God. We magnify you, O God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. Holy Spirit, we acknowledge your holy presence right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Muli, Panginoon, we give you all the highest praises, highest honor, glory, and adoration in the mighty name of Jesus. This we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa napakagandang umagang ito. Praise God. Hallelujah. Paano to, nak? Sa taas ba? Ayun, praise God. Tayo po ay nasa temang The Lord Grows. Amen po. May tanong po ako, dahil nasa second downwards na po tayo this morning. Ano po yung title na ibinigay ni Pastor Noah noong last Saturday? May makakapagsabi po ba? Nasa second downwards pa lang po tayo. Amen? Amen. Am I growing? So sa umagang ito,
binigay sa akin ng Panginoon, are we growing in our spiritual life? Are we growing in our spiritual life? Ito po ay matatagpuan natin sa unang Korinto chapter 3 verse 7. Not paki-flash. Praise God. Ayan. Samahan niyo po ako magbasa sa mga banal na salita ng Panginoon sa napakagandang umagang ito. In 1, 2, 3. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen po ba? Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga banal na salita sa napakagandang umagang ito. Sa ating paglago, sa ating spiritual life, gaano kahalaga ang Panginoon sa ating mga buhay? Gaano kahalaga ang Diyos sa ating mga buhay? Mahalaga ang Diyos sa ating buhay dahil siya ang nagmamayari ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Ang ating pananampalataya sa Kanya ang maghahatid sa atin sa tagumpay. Amen. Siya ang bukod tanging nakakaintindi sa atin at nakakapagbigay ng ating nais, hindi man tayo magsalita. Napakabuti po ng Diyos. Amen po. Ang Kanyang kapangyarihan at pagmamahal ang gabay natin sa araw-araw upang malagpasan natin ang mga pagsubok. Binabantayan niya tayo sa araw man o sa gabi. Napakaganda po ng mga banal na salita ng Panginoon. At ano pa po ang iba pang mga dahilan kung gaano kahalaga ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating paglago, sa ating spiritual life. Ang sabi po dito, siya ang lumikha sa ating lahat at utang natin ang ating buhay sa Kanya. Pag sinabi po ba nating utang natin ang ating buhay sa Panginoon, ay dapat po ba ay magbayad po tayo or may dapat po ba tayong bayaran sa Panginoon? Wala po, hindi po ba? Ang nais lamang ng Panginoon is magbigay tayo ng oras para sa Kanya. Kagaya this morning, salamat sa Panginoon. Punong-puno tayo hanggang doon. Purihin ang Diyos sa napakagandang umaga. Mga kapatid, pinapatunayan lamang natin sa ating Diyos na lumikha sa atin kung gaano din natin siya kamahal. Dahil dapat sa mga oras na ito ay natutulog tayo dahil masarap matulog kapag ganitong oras, di po ba? Pero purihin ang Diyos dahil idinako niya tayo sa napakagandang umaga. Sa napakagandang umagang ito upang siya ay bigyan natin ng papuri, pasasalamat kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Ano pa po? Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, kaya anumang bagay ay posible sa Kanya. Amen po ba? Kaya mga kapatid, anumang dalangin natin sa napakagandang umagang ito, alam ng Diyos ito, hindi pa man po natin ito nababanggit. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso ng Kanyang mga anak. Alam ng Diyos kung ano ang ninanais ng Kanyang mga anak sa napakagandang umagang ito. Ano pa po? Kahit saan at kahit kailan, maaari natin siyang kausapin at pwede tayong humingi ng tulong sa Kanya. Mga kapatid, anumang sitwasyon mayroon ang bawat isa sa atin, hindi ko man po ito alam, subalit walang nalilingid sa Diyos. Ang Diyos na ating sinasamba, kahit saan nandoon siya. At anytime, pwede natin siyang kausapin. Lalo na kapag nais natin na ang ating mga panalangin ay Kanyang tugunin. Lalo na kapag ang nais natin is lalo natin siyang makilala pa. Mas lalo pa po natin siyang maranasan sa bawat minuto, bawat segundo, bawat oras ng ating mga buhay. Dahil iyon ang nais ng ating Panginoon. Upang tayo ay mas lalong lumago
sa ating spiritual life. Amen po ba? Ano pa po? Siya lamang ang bukod tanging makapagbibigay sa atin ng wagas na pagmamahal. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig ngayon, noon, at magpakailan-kailan pa man, ay sobrang wagas, sobrang, grabe, walang exact word na pwede natin sabihin. Kaya mga kapatid, kung nais natin na tayo ay mas lalo pa pong lumago sa ating spiritual life, napakahalaga na parati natin hanapin ang presensya ng Panginoon. Napakahalaga na parati natin siyang kausapin. Amen po. Praise God. Nasa akin pala yung controller. Sorry po, Nak. Okay po. Sorry po. The Lord grows. Are we growing in our spiritual life? Bumalik, Nak. Sa baba. Praise God. Ayan. What does the Bible say about growing in the Lord? So, samahan niyo po akong buksan natin yung ating mga Biblia sa 2 Peter chapter 3. Buo po ito, Anak. Meron dyan. Sige po, Nak. Ako pala. Wait. Ayan. Praise God. Sige. Samahan niyo po ako magbasa. Ang sarap po basahin ng mga salita ng Panginoon. Ano po ang sinasabi dito? Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo. Ano po mga kapatid? Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ng malinis, ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. So nung mga panahon na hindi pa po natin kilala ang Panginoon, ano po mga kapatid, ito po yung may mga sinugo, ayan kagaya po sila pastor, ayan po sila po yung mga apostol nung apostol po kasi noong mga nakaraang panahon kung tawagin yung ating mga kapastoran naman po ngayon. So kung ano po yung kanilang ibinahagi sa atin na mga banal na salita ng Panginoon, dapat po ay hanggang ngayon ay alam pa po natin ito upang tayo ay lumago sa ating spiritual life. So ano pa po sa number 3 and 4? Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. 4, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninunong, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. So mga kapatid, hindi lingid sa atin ang pagiging isang Kristiyano na mayroong pangungutya, di po ba? So darating at darating talaga ang panahon na may maririnig tayo. Pero kung tayo ay patuloy na lumalago sa Panginoon, anumang ating marinig sa ating kapwa or sa ating paligid, kung tayo po ay lumalago sa ating spiritual life, ito po ay hindi natin papansinin. Ito po ay i-ignore natin. Huwag natin silang pansinin kasi ito po sila yung ginagamit ng kaaway upang tayo ay masway sa ating paglago sa ating spiritual life. So ang nais ng Panginoon is ipanalangin natin sila. Instead po na sagutin natin sila or balikan ng kung ano man yung sinabi nilang mga word. Ang nais ng Panginoon is ipag-pray na lang po natin sila dahil alam po natin yon na hindi nila alam yung kanilang ginagawa dahil sila nga po ay hindi pa po tuluyang nakakilala sa Panginoon. Lalo na po yung mga unbelievers pa po. So sa number 5 and 6, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So ito po yung nabasa natin sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ito po yun, inulit muli ni Apostol Pablo, di po ba? Opo, sa 6, sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. So may kaparusahan ang masasama.
Kaya bilang Kristiyano, mga kapatid, nawa po ay lumalago tayo. Naunawaan po natin dapat yung mga sinasabi ng mga banal na salita ng Panginoon. Kasi ang mga banal na salita ng Panginoon, ito po yung kanyang love letter sa atin. So doon natin mauunawaan kung ano ang nais at kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid, kaya napakahalaga na bawat gawain ng Panginoon. Tayo po ay nakadadalo dito. Amen po. Tayo po ay nakaririnig ng mga banal na salita ng Panginoon sa bawat araw ng ating pamumuhay upang ang ating paglago sa ating spiritual life, ito po ay lumago ng lumago ng lumago. Amen po ba? Sa number 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ganon kabuti ang Diyos na ating sinasamba, mga kapatid. Kahit kailan ang pangako ng Panginoon ay hindi ito mababaliwala. At ito ay hindi mawawala sa ating mga buhay. Ang nais lang ng Panginoon, tayo po ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Sumunod sa Kanyang mga nais sa ating mga buhay. Kung tayo man po, mga kapatid, ay mayroong mga kamag-anak na hindi pa po tuloy nakakakilala sa Panginoon, huwag tayong tumigil na ipanalangin sila. Dahil may pangako ang Panginoon. Amen po. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo, ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. So nawa po, mga kapatid, naisin natin na palagi tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa panahong ito, isa lang, yung ipinaparating ng Panginoon, malapit na siyang bumalik muli. Nawa po, sa pagdating ng Panginoon, ay maabutan niya tayong naglilingkod sa Kanya. Gumagawa ng Kanyang nais at ang Kanyang kalooban. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Naway datnan tayo ng Panginoon na may malinis na puso, may maayos na hangarin sa ating mga buhay. At ano pa po ang sinasabi sa verse 11? At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo na may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. So kapag nakakaramdam po tayo ng matinding init, ano po? Minsan naiisip natin, Lord, darating ka na po ba? Kasi biblical po yun eh. Ayan po oh. Kaya dapat, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, magsikap tayo. Na madatnan tayo, na gumagawa ng mabuti sa Diyos. Amen po. Ano pa po? Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnan, namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Amen po. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo
Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. So tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat alam po natin kung ano ang kanyang kalooban at kung ano ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? So, malapit na po matapos. 17, ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Last verse, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen po. Praise God. So, ang sinasabi dito sa 2 Peter chapter 3 na ito, what does the Bible say about growing? Ayan. Wait lang po, ayan. Sabi po dito, ito po yung nagsasaad. Tells us to grow in the grace and knowledge of Lord and Savior Jesus Christ. This is not referring to physical growth like you might see from a plant. So rather, this passage is referring to spiritual growth and growing closer to God. Amen po. So how can we grow in the Lord? Grow closer to God with these 5 life changing tips. Ayan po. May 5 lamang po dito ang sinasabi ang Panginoon. Una po, read the Bible daily. Basahin natin ang salita ng Diyos everyday po upang ang ating spiritual life po ay patuloy po itong lumago. So saan po natin ito mahanap? Alam ko po sa Abundant Life Church Angeles ay may apps po tayo ng Bible, di po ba? So may mga Bible verse po of the day, alam ko po ito. Amen po. At saka I encourage everyone, may mga gawain din po tayo everyday. Ako po personally, umattend po ako ng 5:30 in the morning. Everyday po yung from Monday to Friday. Saturday lang hindi pwede kasi nga may downwatch din po tayo. Sa ating main church din po ito. Kung tawagin po nila is morning watch. Morning watch po every 5:30 in the morning. Ang sarap po kaya nakapagkagising po kasama ko po si Pastor Aris doon. Praise God for that. Pagkagising po natin sa umaga ay nakakasama na po natin. Kagaya po ngayon, kasama ko po yung aking kapwa mananampalataya. Upang tayo ay magpalakasan, hindi po ba? Everyday po, alam niyo po, may 3 to 4 chapters ng Bible yung aming pinagbubulay-bulayan. Ang sarap po kaya himay-himayin yung salita ng Panginoon. At syempre po, I encourage everyone also na mayroon din po tayong everyday PLG. 1 p.m. po yun. Sa Abundant Life Church, main din po natin ito. So kami po nila Pastor Aris, Pastora Grace, Pastora Doc Micah, kasama po doon. Minsan Sister Lizel, minsan din Sister MG. So napakasarap na everyday po ay pinagbubulay-bulayan natin yung salita ng Panginoon, di po ba? Mga kapatid, upang lumago po tayo bilang mga Kristiyano or anak ng Diyos, ay dapat po ay nagbabasa po tayo ng mga banal na salita ng Diyos. Kasi ito po ang love letter sa atin ng Diyos. Dito po natin malalaman kung ano po ang nais at kalooban po ng Diyos sa ating mga buhay bilang Kanyang mga anak at pinili po. Amen po ba? Sa pangalawa, pray regularly. Nagagawa po ba natin ito? Say amen. Amen. Si Pastor Joe lang po gumagawa. Praise God. Pray regularly. Ito po yung matatagpuan natin sa, meron ba dyan, nak? Ayan. Sa unang Thessalonica, chapter 5, verses
16 to 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po. Hallelujah. Nais ng Diyos ay palagi tayong masaya. Amen po. Kahit na may mga pagsubok sa ating mga buhay. At syempre po, palagi po tayong manalangin. Pray without ceasing nga po in English. Amen? Or pray regularly. Amen po. Palagi po tayo magpasalamat sa lahat ng pagkakataon kahit na may mga pagsubok po tayo. Amen po ba? Sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Praise God. Sa pangatlo po, babalik ako doon na. Ayun. Ayan. Number 3 na, no? Okay. Sa pangatlo, how can we grow in the Lord and draw closer to God with this life-changing tips is number 3 na po tayo, attend church services. Ayan ngayong umagang ito. Napakasarap di po ba? Ang saya sa pakiramdam na kasama mo ang mga kapatiran na naglilingkod sa Panginoon. Napakasaya. Sa puso ako personally, natutuwa ako kapag ganitong napakarami na gumigising sa ganitong umaga. Bagamat si Pastor Aris ay magdamag na gising, pero purihin ang Diyos sa kanyang buhay dahil siya ay nagbibigay pa rin ng kanyang oras bago siya matulog. Praise God for that. Purihin ang Diyos sa buhay ni Pastor Aris. Ayan po. Umatin po tayo sa lahat ng mga gawain ng ating mga churches. Kagaya po ngayon, praise God, kahit masarap nga po matulog, pero mas ninais po natin na pumunta po dito upang maglingkod po sa Diyos or maranasan ang banal na presensya ng Panginoon. Amen? At mayroon din po tayong Wednesday prayer nights. Amen po, praise God. Dahil sa mga gawain ng Panginoon, alam ko na ang Panginoon ang siyang patuloy na magbibigay ng ating mga kahilingan. Ayun, every Wednesday, yun po yung ating mga services. Every Wednesday, 7 p.m. at ang every Saturday, ito nga po. At syempre, yung Sunday, dapat hindi po yun mawala sa atin. Every 10 a.m. naman po. At syempre, may 9:30 din po tayong Sunday Bites before po tayo mag-start ng ating Sunday service. Amen po. So, pang-apat po, connect with other believers. Ito po ay matatagpuan sa unang Korinto. Nawala? Babalik pa. Opo. Ayun. Ayan, unang Korinto 1:9. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Praise God po. Nais po ng Diyos na palagi po tayong nakikisalamuha sa mga kagaya po natin or kaisa po sa mga anak ng Diyos upang ang bawat isa po ay magpalakasan. Malay po natin ang isang kapatiran po pala ay may pinagdadaanan or mayroon pong problema sa buhay. Or dito po natin mas lalong makikilala ang mga kapatid po natin sa ating pananampalataya kapag tayo po ay nakikipag-ugnayan or nakakonek po sa kanila. Amen po. So ano pa po ang sinasabi sa mga taga-Efeso? Chapter 4, verse 3. Ayan. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Praise God. So sikapin po nating makiisa sa kapwa nating mga anak ng Diyos. Ang sarap po kaya na ang kausap natin po ay kapareho po nating mananampalataya. Hindi po ba? Kapareho po nating mga anak ng Diyos dahil doon po tayo nakakapag-share kung ano po ang mga kabutihang, wait lang po, mga bagay na ang mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? At ano pa po ang sinasabi? Sa Galatia chapter 2 verse 6, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So mga kapatid, anumang pasanin ng ating mga kapatid, dapat po ay tinutulungan po natin ito. Hindi man po natin sila natutulungan financially.
Ang importante ay naipapanalangin po natin sila. Amen po ba? So number 5, malapit na po tayo matapos. Serve others. Ayan po. Ito po ay matatagpuan sa Marcos chapter 10 verse 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang magpaglingkuran, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Dahil tayo po ay isa sa mga tinubos ng ating Diyos, ang nais po niya ay magtulungan po tayo sa isa't isa. Amen po ba? Hindi man po ito financial, kagaya po ng sinabi ko kanina, kahit na kumustahin na lamang po natin ang bawat isa po sa atin. Lalo na po minsan kapag Sunday na hindi po natin sila nakakasama. So, kumustahin po natin sila at ipanalangin syempre po. Kasi yun po ang importante sa bawat isa sa atin, lalo na po sa ating kapwa mananampalataya po. So, sa ating conclusion na po, ayan. Ito po'y matatagpuan sa 1 Corinto chapters 3 verse 6. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Amen po ba? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa napagandang umagang ito. Pinagpapala ko po ang mga banal na salita ng Panginoon sa napagandang umagang ito. Music team, tayo na po. Praise God. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito, God. Maraming salamat sa inyong mga banal na salita, God, na inyong pinagkatiwala sa amin sa napakagandang umagang ito, God. Lord, turuan nyo nga po kami, Panginoon, kung nais nyo po na kami po ay mas lalo pa pong lumago, Panginoon, sa aming pagkakilala sa inyo, God. Lord, sa aming mga kahinaan, ikaw po ang aming kalakasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, God. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Holy Spirit of the living God. We always acknowledge your holy presence. Ikaw po ang patuloy na nagtuturo sa amin kung ano po ang iyong nais at ang inyong kalooban lamang, Panginoon. Ang siya pong patuloy naming lakaran sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O God. Lord, salamat. Dahil patuloy niyo po kaming ginising sa napakagandang umagang ito, God. Upang kami po, Panginoon, ay patuloy na magpalakasan sa napakagandang umagang ito, God. Lord, ang aming mga awitan, mga himno, nawa po ito maging mabangong samyo sa iyong banal na harapan, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Salamat sa aking mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga oras sa napakagandang umagang ito, O God. Ang inyong patuloy na pagpapala, ang siya ko pong patuloy na inire-release sa napakagandang umagang ito sa bawat isa sa amin sa nagbigay ng mga oras sa napakagandang umagang ito, O God. Maging sa lahat ng aming mga onliners, Father God, Lord, abutin niyo rin po sila na iyong mapagpalang mga kamay, O God. Sa lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, ay patuloy ko po sila itinataas sa biyaya ng iyong trono, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Ikaw ang aming tunay na manggagamot, Panginoon. Kaya alam ko, Panginoon, na sa mga oras na ito, Holy Spirit, ay inaabot niyo po na iyong mapagpagaling na mga kamay. Ang buhay ni Sister Elma Sasuka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, I declare and I decree healing upon healing. Be upon her in the mighty name of Jesus, O God. Maging sa aking Uncle Felipe Garcia, O God. Lord, hindi pulingin sa inyo ang kanyang karamdaman, Panginoon. Subalit siya po'y tumanggap din po sa inyo, O God, bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas, Panginoon. Kaya ako po'y naniniwala, Panginoon, na ang kanyang kagalingan ay inyo po ito ipagkakaloob, O God. Physically, Panginoon, mentally, emotionally, and spiritually, O God, sa pangalan ni Jesus. Ikaw pang aming tunay na manggagamot, O God. You're our Jehovah Rapha, O God. In the mighty name of Jesus, O God, Lord. Ang sabi niyo po, O God, kapag kami po ay nanalangin, Panginoon, ito po ay iyong tiringgin, O God, sa pangalan ni Jesus, O God.
Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy ko po muling itinataas ang Abundant Life Church Angeles, Father God. Magmula sa aming Senior Pastor Joe Cruz, Father God, Lord, patuloy pagpalain ng kanyang buhay, O God. Ano mang sitwasyon mayroon siya sa mga oras na ito, ikaw lamang ang nakababatid nito, Panginoon. Ano man ang nilalaman ng kanyang puso, Panginoon, Lord, ito po ay iyong nababatid, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, yakapin niyo po parati ang aming Pastor Joe, O God. Sa kanyang pag-iisa, Father God. Lord, ikaw po ang kanyang kasama, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, maging sa buhay ni Pastor Aris Rojas, Father God, Lord. Ang kanyang buhay ay patuloy din po niya pinapagamit sa inyo, Panginoon. Bagamat siya po ay wala pa pong tulog, Father God, siya po ay nagbigay ng oras na makarating dito, bagamat siya ay malayo, Father God. Subalit walang malayo sa inyo, Panginoon. Kapag ninais mo, Panginoon, ito po ay inyong mapangyayari, O God. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, patuloy rin po pagpalain siya sa po ng kanyang buong sambahayan din po, Panginoon. Maging ang buhay ni Pastor John Picardal, Pastora Grace Picardal, O God. Pastor Noah, Father God, Lord, hallelujah. Ano mang kanilang dalangin sa mga oras ito, O God, ay patuloy ko pong itong itinataas sa biyaya na iyong trono, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, alam ko, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na makapagbibigay sa kanila ng enjoyment sa kanilang mga buhay. Sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, ikaw pang magpro-provide nito, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Maging ang buhay ni Pastora Glenda, O God, ay patuloy ko po siya tinataas sa biyaya na yung trono, O God. Lord, sa kanyang pagiging single parent din po, Father God, ikaw pang patuloy na magbibigay ng lahat ng kanyang pangailangan, O God. Sampo ng kanyang buong sambahayan, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy ko rin po itinataas, Father God. Ang bawat pamilya, Panginoon, ng Abundant Life Church Angeles, O God. In the mighty name of Jesus, O God. Lalo na po, Panginoon, ang nagbigay ng kanilang mga oras sa napakagandang umagang ito, O God. Lord, anumang kanilang mga dalangin, Panginoon, ay patuloy ko po ito tinataas sa biyaya na iyong trono, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, maging ang lahat ng aming mga ka-churchmate, Father God, na wala dito physically, Father God. Subalit, kilala niyo po ang bawat isa sa kanila, O God. Abutin niyo rin po sila ng iyong mapagpalang mga kamay, O God, upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na mag-glorify sa kanilang mga buhay, O God. Lord, salamat sa iyong biyaya at habag, O God. Maraming salamat sa iyong pinakamayamang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat sa kalakasan na nagmumula sa inyo, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, at patuloy ko rin po, Panginoon, ay tinataas, Father God, sa napakagandang umagang ito, O God. Lord, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, Father God, magmula sa aming mga anak, Panginoon, sa aming mga magulang, sa aming mga asawa, sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, mga pamangkin, mga kamag-anak, mga kaapu-apuhan, Father God, mga kapitbahay, mga kaibigan, O God, Lord, abutin niyo rin po sila, O God, na iyong mapagpalang mga kamay, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, Lord, maging ang gawain sa araw ng bukas, Father God. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay patuloy ko na pong inaangkin ito. Patuloy ko na pong inaangkin ang patuloy na katagumpay nito, O God. At ikaw lamang ang patuloy na maitaas. Ikaw lamang ang patuloy na maidambana, maparangalan, mapasalamatan sa aming mga buhay, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Maging sa inyong lingkod, Panginoon, na gagamitin sa araw ng bukas, Father God. Ang iyong anointing, wisdom, and knowledge, ang siya ko po patuloy na itinataas sa biyaya na iyong trono, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, Lord, sa aming music team, O God, ay patuloy niyo po sila pagpalain, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Maging ang lahat ng mga elders, leaders na iyong pinili, O God, Lord. Patuloy niyo po pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. At ituro niyo po, Panginoon, sa amin kung ano pang iyong nais pa po at kung ano po yung kalooban sa aming mga buhay, O God. Upang ang aming paglagong espiritual, Father God, ay patuloy po namin itong magampanan, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Yes, Lord, we are on process, O God. Ang bawat isa ay nasa proseso. Subalit sa iyong pag-ibig at pagmamahal, ang lahat ay magaganap at mangyayari sa pangalan ni Jesus.
Sa pangalan ni Jesus, ang nais nyo lamang, Panginoon, ay patuloy po namin ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa inyo, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah. Muli, Panginoon, we honor you, God. We magnify you, God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. We worship you. We worship you this morning again in spirit and in truth, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, music team, let's worship the Lord in spirit and in truth. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's say shake up. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Oh, say shake up the ground. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Say shake up. Hallelujah. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Shake up. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's say shake up. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Oh, your way's better. And I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you, Jesus. To do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you, Jesus. To do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you, Jesus. To do whatever you want to. To do whatever you want. Say shake up. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Shake up. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion.
sa napakagandang umagang ito. Lord, maraming salamat sa lahat ng aming mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga oras sa napakagandang umagang ito, God. Patuloy yung pong pagpalain ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Maging sa aming mga online viewers, Father God, abutin niyo rin po sila na iyong mapagpalang mga kamay, O God. Ano mang kanilang dalangin sa mga oras na ito, God, Lord, ito po ay alam niyo po, O God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, muli, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang aming itadambana sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang aming pasasalamatan sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ay mabuti sa bawat oras sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat sa kalakasan na nagmumula sa inyo, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, muli, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay. Sa napakagandang umagang ito, God, ay baon-baon po namin ang iyong pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Ituro niyo po kami, Panginoon. Turo niyo po sa amin, O God, upang kami po ay patuloy na lumago pa po sa biyaya na iyong trono, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Panginoon, sa lamang muli namin po itinataas ang aming mga dalangin sa napakagandang umagang ito, God. Patuloy po pagpalain ng Abundant Life Church Angeles in the mighty name of Jesus. Abundant Life Church Philippines, O God, in the mighty name of Jesus. Maging ang lahat ng mga churches, Father God, na iyong pinili, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama. Ito pang aming samot dalangin. Amen and amen.